May schedule ako ngayon sa OB at dahil tapos ko na rin yung work ko, hinihintay ko na lang yung oras ng end of shift namin bago ako makapag-log out. Nung mga oras na to, 30 minutes pa bago yung end of shift namin, kaya naman nag-decide na ako na magsimula na mag-asikaso dahil sayang din naman yung oras. Tumapat sa workday yung schedule ko sa OB, kaya hindi na rin nakasama yung partner ko gawa ng sa Makati pa yung location ng work niya. At since ako naman maaga yung out ko, walk away lang din yung clinic na pagpapacheck-upan ko, kaya naman hindi ko na kinakailangang umabsent sa work. Sabi nga ng partner ko, gusto niyang umabsent sa work para makasama sa akin sa check-up, lalo na ika 5 months ko na ngayon at sabi nga pag 5 months pwede na rin daw makita yung gender ng baby. Tapos nag-aalala din siya na wala nga akong makakasama. Sabi ko, Diyos ko, ang dami ko ng mga nilakad sa buhay ko na puro mag-isa lang ako. Like, pumunta ako ng ISA, pumunta ako ng Tala, kung saan ako nagpa-check up na puro ako lang mag-isa the whole day. Take note, may karamdaman pa ako noon, hindi ako okay. Pero kinaya ko siya kasi mind over matter lang yan. Kailangan lang lakasan ng loob mo at maging independent the best way possible. Kadalasan ng mga lakad ko ay wala talaga akong kasama. Hindi dahil sa wala nang may pakisahan o wala nang nagmamahal sa akin, kundi dahil ayoko lang talaga silang maabala. Ayokong pagtuunan ako ng pansin, ayokong alalahanin ako ng kasama ko. Kaya pinipili kong ako na lang mag-isa yung maglalakad ng mga ganap ko sa buhay. Hanggang sa kinatagalan ay nakasanayan ko na din siya. Feeling ko nga ay kaya ko na maging single mom. Huy, hindi ganun, walang maghihiwalay. Magtiyaga ka sa dragon side ko. Char. Tapos pahabol pa nga niya, sure daw ba ako or okay nga lang daw ba na ako lang ang mag-isa. Sabi ko naman, oo naman, kasi lalo na ngayon hindi na ako maselan. Kaya naman wala na akong kailangan ipag-alala. Sa dami ko mga chika, heto at patapos na akong palitada ng aking mukha. Disclaimer lang din, hindi ako expert na nagme-makeup dahil di rin naman ako into it. Kaunting kolorete lang sa mukha at laban na yan. Huwag lang magmukhang pinabili ng suka sa daan. Sabi ko nga, independent woman naman ako, pero bakit ngayon? Nahiya ako maglakad mag-isa kasi mukha nga akong elementaryong nabuntis na hindi pinanugutan. Kaya pag tinitignan ako ng mga tao sa labas, niisip ko, huwag niyo po akong husgahan kung alam niyo lang po palagpas na po ako sa kalendaryo. May nag-aalaga at minamahal din po ako. Charot. Ayan, okay na lahat sa mukha ko, ugali ko na lang hindi. Huy, hindi ilalaglag ang sarili for today's video. Bali ng mga oras na to, inaayos ko na yung mga ilalagay ko sa bag na dadalhin ko sa clinic. Ayoko din mabombard sa dami ng dala ko, kaya dinala ko lang talaga kung ano yung pinakakailangan ko pagpunta doon. Kagaya ng paper doc, panyo, biscuit, pang emergency lang, tapos wallet, syempre, and then phones. Sadala din ako ng tissue kasi maya-maya ako naiihi. Syempre, bago ang lahat, pinaka-importante sa lakad ko na to ay ang makakain bago ako umalis. Dahil iba magutom ang kambal sa tiyan ko. Bali, ininit ko lang din nga tong lugaw na nabili ko. Tapos kumain na rin ako ng peras. At hindi pa nakontento ang buntis. Heto at meron piya pa ako. Tatlo yan kasi tag-iisa kami. Katapos kong kumain, chinek ko yung oras. At madaya pa naman akong time. Kaya naman dali-dali ko na rin hinugasan itong hugasin namin. Dahil nga sa pinalipad ko lang yung mga hugasin namin. Huy, hindi. Saglit lang din talaga at natapos na din ako maghugas ng pinggan. Naisip ko na rin na ituloy yung pag-voice over ko. Grabe naman ang daming time ng babae na ito. Nang magpa 5 PM na, nagbihis na rin ako para makapunta na sa clinic. Outfit check ang buntis. Sana hindi na mapagkamalang elementary sa daan. Charot. Pagdating ko doon, sakto kakarating lang din nila doc. Tapos nung ako na yung i-check up, akala ko mag-undergo ako ng ultrasound. Pero sinuggest ni OB sa akin na mas prepare daw niya kung sa next month na lang, sa ika 6 months ko, kasi ma-sure daw doon yung gender at saka isasabay na rin yung CAS. Ngayon kasi kung ipipilit daw yung ultrasound, hindi pa 100 sure kung makikita na yung gender nila, lalo na at dalawa sila. Sayang din daw ang iababayad sa ultrasound kung sakali, which I totally agree na mas okay nga na next month na lang para kasabay na nung CAS is yung gender reveal ng kambal. Bali, ang ginawa nga lang din sa akin ay chinek yung heartbeat ng twins. Nahirapan pa ngayon nag-check kung saan ba niya maririnig yung heartbeat. Tapos nung tumagal-tagal na, tinuro ko na rin sa kanya kasi since ako yung mother, like ko talaga napapansin kung saang side sila umuumbok. Tapos kinalaunan, narinig na din namin yung heartbeat ng kambal. Akala ko nga ay uuwi ako na alam ko na yung gender ng kambal. Mas na-excite tuloy ako para sa next month. Inabot na nga rin ako ng gabi kasi second to the last ako na nagpa-check up doon. Yun lang din naman ang ganap today. O siya, bukas ulit.